Alam mo ba kung bakit ang karamihan sa mga tao ay patuloy na naghihirap kahit na sinusubukan nilang maging positibo araw-araw? Bakit tila ang yaman at tagumpay ay isang mailap na pangarap para sa 75% ng populasyon, habang ang 5% ay parang may hawak na mahiwagang susi? Sasabihin ko sa iyo ang isang katotohanan na hindi mo maririnig sa paaralan o sa trabaho. Ang simpleng pag-isip ng positibo ay hindi sapat, at kung mananatili ka sa akin hanggang sa huli, ituturo ko sa iyo ang eksaktong mekanismo kung paano babaguhin ang iyong realidad simula ngayon. Maraming tao ang gumigising sa umaga at sinasabi sa kanilang sarili na magiging maayos ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, nararamdaman nila ang bigat ng mga bayarin, ang takot sa kinabukasan, at ang kawalan ng katiyakan. Ang nararamdaman mo ay mas malakas kaysa sa iniisip mo. Ang iyong isipan ay parang isang hardin, at kung nagtatanim ka ng mga buto ng tagumpay sa ibabaw, habang ang lupa ay puno ng mga damong ligaw ng takot at kakulangan, walang magandang tutubo. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa iyong paradigm. Ang paradigm ay isang grupo ng mga gawi na nakatanim ng malalim sa iyong subconscious mind. Ito ang nagdidikta ng iyong mga desisyon, ng iyong mga kilos, at higit sa lahat, ng iyong mga resulta sa pananalapi. Naisip mo ba kung bakit may mga taong napakatalino, ngunit hirap na hirap kumita ng pera, samantalang may mga taong hindi man lang nakatapos ng pag-aaral, ngunit milyon-milyong dolyar ang kinikita? Hindi ito tungkol sa swerte at hindi rin ito tungkol sa iyi. Ito ay tungkol sa kung paano nakaprogram ang iyong isipan. Kapag sinabi nating isipan, madalas ay wala tayong malinaw na larawan nito. Ngunit isipin mo ito, ang iyong katawan ay ang instrumento ng iyong isipan. Kung ang iyong isipan ay nakatuon sa kakulangan, ang iyong katawan ay kikilos ng may takot at ang universo ay tutugon sa enerhiyang iyon. Sa loob ng maraming taon, pinag-aralan ko ang ugali ng mga pinakamatagumpay na tao sa mundo. Ang nakita ko ay isang pattern na hindi nagbabago. Hindi sila nag-iisip tungkol sa kung paano sila mabibigo. Sila ay may matibay na paniniwala na ang tagumpay ay kanila na bago pa man ito makita ng kanilang mga mata. Ayon sa mga siyentipikong pag-aaral tungkol sa neuroplasticity, ang ating utak ay may kakayahang magbago at mag-rewire ng sarili nito anuman ang ating edad. Ibig sabihin nito, hindi ka bilanggo ng iyong nakaraan o ng iyong kasalukuyang sitwasyon sa bangko. Ang iyong kasalukuyang balanse sa account ay refleksyon lamang ng iyong mga dating kaisipan. Kung nais mong baguhin ang iyong hinaharap, kailangan mong baguhin ang iyong panginginig o vibration ngayon. Ang pera ay isang enerhiya at ito ay sumusunod sa mga batas ng kalikasan. Kung titignan mo ang estadistika, karamihan sa mga tao ay gumugugol ng 85% ng kanilang oras sa pag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi naman mangyayari. Ang pag-aalala ay ang paggamit ng iyong imahinasyon upang lumikha ng isang bagay na hindi mo gusto. Bakit mo gagawin yon sa iyong sarili? Isipin mo ang isang ordinaryong empleyado na kumikita ng 3,000 dolyar bawat buwan. Gusto niyang kumita ng 30,000 dolyar, ngunit tuwing titingin siya sa kanyang mga bill, ang nararamdaman niya ay stress. Ang stress na yon ay nagpapadala ng mensahe sa universo na wala siyang sapat na pera. At dahil ang batas ng atraksyon ay palaging gumagana, bibigyan siya nito ng higit pang mga dahilan upang makaramdam ng kakulangan. Upang makalabas sa siklong ito, kailangan mong magsimulang kumilos at mag-isip na parang naroon ka na sa posisyon na gusto mong marating. Hindi mo kailangang malaman kung paano ito mangyayari sa simula. Ang kailangan mo lang ay malaman kung ano ang gusto mo at manatili sa dalas na yon. Ang karamihan sa atin ay pinalaki sa isang lipunan na nagtuturo na ang pera ay mahirap kitain o ang pera ay ugat ng kasamaan. Ang mga limitadong paniniwalang ito ang humaharang sa daloy ng kasaganaan sa iyong buhay. Ang pera ay mabuti dahil nagbibigay ito sa iyo ng kalayaan upang makatulong sa iba at mabuhay ng komportable. Kung nagugustuhan mo ang mga aral na ibinabahagi ko sa iyo ngayon, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito. Ang simpleng pagkilos na ito ay napakahalaga dahil tinutulungan nito ang aming mensahe na makarating sa mas maraming tao na nangangailangan ng pagbabago sa kanilang buhay. At nagpapakita rin ito sa iyong subconscious na seryoso ka sa iyong pag-unlad at paghahanap ng karunungan. Ituloy natin ang ating paglalakbay sa loob ng iyong isipan. Mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam sa isang bagay at sa paggawa ng isang bagay. Maraming tao ang nakabasa na ng lahat ng mga libro tungkol sa tagumpay, ngunit wala pa ring nagbabago sa kanilang buhay. Bakit? Dahil ang impormasyon ay nasa kanilang conscious mind lamang, ngunit ang kanilang paradigm sa subconscious mind ay hindi nagbago.
Ang paradigm ay parang isang thermostat sa iyong bahay. Kung ang thermostat ay nakaset sa 20 degree at binuksan mo ang bintana sa gitna ng taglamig, ang heater ay gagana ng mas malakas upang ibalik ang temperatura sa 20 degree. Ganito rin ang iyong buhay pinansyal. Kung ang iyong paradigm ay nakaset sa pagiging mahirap o sapat lang, kahit anong swerte ang dumating sa iyo, gagawa ng paraan ang iyong subconscious upang maubos ang perang iyon at maibalik ka sa kung ano ang komportable para sa iyong lumang programa. Upang mabago ang thermostat na ito, kailangan mo ng repetisyon. Ang pag-uulit ng mga bagong ideya ng may emosyon ay ang tanging paraan upang mapasok ang subconscious mind. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung ano ang nakikita ng iyong mga mata. Ang iyong mga mata ay nagpapakita lamang ng nakaraan. Ang iyong imahinasyon ay ang preview ng mga darating na atraksyon sa iyong buhay. Isipin mo na ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan ang lahat ng iyong mga pangarap ay natutupad na. Damhin ang tela ng iyong bagong damit, amuyin ang loob ng iyong bagong sasakyan, at maranasan ang kalayaang hindi na kailangang tumingin sa presyo sa menu ng isang restaurant. Kapag nagawa mong panatilihin ang imahen ito sa iyong isipan ng sapat na katagalan, magsisimulang magbago ang iyong realidad sa labas. May mga pananaliksik sa larangan ng positibong sikolohiya na nagpapakita na ang mga taong nagsasanay ng pasasalamat ay mas malamang na makakita ng mga oportunidad sa negosyo at karera. Ito ay dahil ang pasasalamat ay naglalagay sa iyo sa isang mataas na vibration. Kapag ikaw ay mapagpasalamat, hindi ka maaaring makaramdam ng takot o galit sa parehong pagkakataon. Ang universo ay hindi nagbibigay sa iyo ng kung ano ang gusto mo, ibinibigay nito sa iyo kung sino ka. Kung ikaw ay isang taong may kamalayan sa kasaganaan, ang kasaganaan ay darating sa iyo sa mga paraang hindi mo inaasahan. Maraming tao ang natatakot sa pagbabago dahil ito ay hindi komportable. Ngunit dapat mong maunawaan na ang lahat ng paglago ay nangyayari sa labas ng iyong comfort zone. Ang takot ay isang ilusyon lamang na nilikha ng iyong lumang paradigm upang panatilihin kang ligtas sa iyong kasalukuyang kalagayan. Ngunit ang kaligtasan na iyon ay isang kulungan. Gusto kong hamunin ka sa isang bagay na magpapabago sa iyong pananaw sa susunod na 90 araw. Ngunit bago iyon, pag-isipan mo ang tanong na ito, kung mayroon kang lahat ng pera sa mundo at lahat ng oras na kailangan mo, ano ang gagawin mo sa iyong buhay? Ang sagot sa tanong na iyon ay ang iyong tunay na layunin. Karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho sa mga trabahong kinamumuhian nila upang kumita ng pera na pambayad sa mga bagay na hindi naman nila kailangan upang mapahanga ang mga taong hindi naman nila gusto. Anong uri ng buhay iyon? Ikaw ay ipinanganak na mayaman, hindi sa kahulugan ng pera sa iyong bulsa, kundi sa mga kakayahan ng iyong isipan. Mayroon kang 6 na intelektual na pakultad, ang persepsyon, ang kalooban, ang pangangatwiran, ang imahinasyon, ang memorya, at ang intuisyon. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman natutong gamitin ang mga tuol na ito ng wasto. Ginagamit nila ang kanilang persepsyon upang tingnan ang kanilang kahirapan, ang kanilang imahinasyon upang isipin ang mga sakuna, at ang kanilang memorya upang balikan ang mga nakaraang kabiguan. Panahon na upang baliktarin ang prosesong ito. Simulan mong gamitin ang iyong imahinasyon upang bumuo ng isang maringal na larawan ng iyong sarili. Ang tagumpay ay hindi isang destinasyon, ito ay isang progresibong pagsasakatuparan ng isang karapat-dapat na mithiin. Kung ikaw ay gumagalaw patungo sa iyong mithiin, ikaw ay matagumpay na. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba. Ang tanging kompetisyon mo ay ang taong nakita mo sa salamin kaninang umaga. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas at kanya-kanyang bilis. Ang mahalaga ay ang direksyon na iyong tinatahak. Kung ang iyong direksyon ay patungo sa liwanag, ang dilim ay unti-unting mawawala. Tandaan na ang iyong isipan ay konektado sa lahat ng enerhiya sa universo. Kapag nagbago ka, ang lahat sa paligid mo ay magbabago rin. Ang mga tao, ang mga pangyayari, at ang mga sitwasyon ay magsisimulang mag-alin sa iyong bagong vibration. Marahil ay makakatanggap ka ng isang tawag sa telepono mula sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap, o makakatagpo ka ng isang ideya sa isang libro na magbubukas ng pinto sa isang bagong negosyo. Ang mga ito ay hindi nagkataon lamang. Ang mga ito ay mga sagot sa enerhiyang inilalabas mo. Ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay ay hindi ang kakulangan ng puhunan, kundi ang kakulangan ng paniniwala sa sarili. Kung hindi mo kayang makita ang iyong sarili na may hawak na $100,000 sa iyong isipan, hinding-hindi mo ito mahahawakan sa iyong kamay. Ang isip ay dapat munang pumunta sa lugar na nais mong marating bago sumunod ang iyong katawan.
Isipin mo ang mga dakilang inventor tulad ng mga kapatid na Wright. Wala pang eroplano noon, ngunit nakita na nila ito sa kanilang isipan. Pinagtatawanan sila ng mga tao, ngunit hindi sila nakinig. Nanatili silang tapat sa kanilang pangitain hanggang sa ito ay maging katotohanan. Ganito rin ang dapat mong gawin sa iyong buhay. Huwag mong hayaang nakawin ng mga taong maliit ang pag-isip ang iyong mga pangarap. Sila ay nagsasalita mula sa kanilang sariling mga limitasyon, hindi sa iyo. Kapag nagsimula kang magbago, maaaring lumayo ang ilang kaibigan o kamag-anak sa iyo. Ayos lang iyon. Sila ay hindi natugma sa iyong bagong vibration. Huwag kang manghinayang sa pagkawala ng mga bagay na humihila sa iyo pababa. Sa halip, magbukas ka ng espasyo para sa mga bagong tao na magbibigay inspirasyon sa iyo na lumipad ng mas mataas. Ang paglalakbay na ito ay nangangailangan ng disiplina. Hindi sapat na gawin ito isang beses lang. Kailangan mo itong gawin araw-araw, bawat minuto, hanggang sa ang bagong paraan ng pag-isip ay maging bahagi na ng iyong pagkatao. Isipin mo na ang iyong isipan ay parang isang malaking barko sa karagatan. Hindi mo ito mapipihit ng mabilis sa isang iglap, ngunit sa pamamagitan ng patuloy na paggalaw ng timon, dahan-dahan itong magbabago ng direksyon hanggang sa makarating ka sa isla ng kasaganaan. Ang bawat kaisipan na mayroon ka ay naglalabas ng isang signal. Ano ang signal na ipinapadala mo sa universo ngayon? Ikaw ba ay nagpapadala ng signal ng sana o baka? O ikaw ba ay nagpapadala ng signal ng ako ay at ito ay akin na? Ang salitang ako ay ang dalawang pinakamakapangyarihang salita sa wika ng tao, dahil ang anumang ilalagay mo pagkatapos nito ay humuhubog sa iyong kapalaran. Kung sasabihin mong ako ay pagod o ako ay mahirap, tinatawag mo ang mga bagay na iyon sa iyong buhay. Ngunit kung sasabihin mong ako ay masaya, mapagpasalamat at masagana, binubuksan mo ang mga pintuan ng langit. Maraming tao ang naghihintay na magbago muna ang kanilang kalagayan bago sila maging masaya. Sinasabi nila, kapag nagkaroon na ako ng $1,000,000, doon lang ako magiging masaya. Ngunit ang totoo ay baligtad, kailangan mo munang maging masaya at makaramdam ng kasaganaan upang maakit ang $1,000,000 na iyon. Ito ang sikretong hindi nauunawaan ng karamihan. Ang kaligayahan ay isang panloob na trabaho. Hindi ito nakadepende sa kung ano ang nasa iyong bank account, kundi sa kung paano mo pinoproseso ang iyong mga karanasan. Kapag nahanap mo ang kapayapaan at kagalakan sa loob, ang labas ay susunod na lamang. Ang batas ng sanhi at bunga ay laging tumpak. Ang iyong mga iniisip ay ang sanhi, at ang iyong mga resulta ay ang bunga. Kung hindi mo gusto ang bunga, huwag mong sisihin ang puno, suriin mo ang mga buto na iyong itinanim sa iyong subconscious. Ang prosesong ito ng pagreprogram sa sarili ay hindi madali, ngunit ito ang pinakamahalagang trabaho na gagawin mo sa iyong buong buhay. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pag-unawa sa kung sino ka talaga at kung ano ang kaya mong gawin. Ikaw ay isang espiritual na nilalang na may intelektual na kakayahan at naninirahan sa isang pisikal na katawan. Ang iyong potensyal ay walang hanggan. Ang tanging limitasyon na mayroon ka ay ang mga limitasyong inilalagay mo sa iyong sarili sa pamamagitan ng iyong mga kaisipan. Kaya, simulan mong palawakin ang iyong pananaw. Huwag kang matakot na mangarap ng malaki. Ang universo ay walang limitasyon sa mga resources nito. Mayroong sapat na yaman para sa lahat, at ang pagkakaroon mo ng marami ay hindi nangangahulugang mababawasan ang sa iba. Sa katunayan, kapag ikaw ay naging masagana, mas marami kang magagawa upang iangat ang buhay ng ibang tao. Isipin mo ang impluwensyang magagawa mo, ang mga pundasyong matutulungan mo, at ang mga pamilyang mapapakain mo kapag ikaw ay nasa posisyon ng kapangyarihan at kayamanan. Ito ang tunay na diwa ng pagpapakita o manifestation. Hindi ito tungkol sa kasakiman, kundi tungkol sa pagpapalawak ng buhay sa lahat ng aspeto nito. Ngayon, pag-isipan natin ang tungkol sa iyong mga gawi sa gabi bago ka matulog. Ang huling 5 minuto ng iyong araw ay ang pinakamahalaga, dahil ito ang nagtatakda ng tono para sa iyong subconscious mind habang ikaw ay natutulog. Huwag kang manonood ng balita na puno ng negativity o mag-iisip tungkol sa iyong mga problema. Sa halip, gamitin ang oras na ito upang i-visualize ang iyong mithiin na parang natupad na ito. Matulog ka sa pakiramdam ng tagumpay. Sa ganitong paraan, ang iyong subconscious ay gagawa ng paraan habang ikaw ay nagpapahinga upang bigyan ka ng mga sagot at inspirasyon paggising mo sa umaga. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang muling likhain ang iyong sarili. Huwag mong dalhin ang mga basura ng kahapon sa kalinisan na ngayon.
Sa bawat sandali, mayroon kang kapangyarihan na pumili ng isang bagong kaisipan. At ang bawat bagong kaisipan ay isang hakbang patungo sa isang bagong buhay. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon. Isang matibay na desisyon na hindi ka napapayag na mamuhay sa ilalim ng iyong potensyal. Kapag gumawa ka ng ganitong uri ng desisyon, ang buong universo ay kikilos upang suportahan ka. Ang mga pinto na dati ay nakasara ay magsisimulang magbukas, at ang mga taong kailangan mo ay lilitaw sa iyong landas. Ngunit kailangan mong maging handa na bitawan ang iyong lumang bersyon upang bigyang daan ang bagong ikaw. Ito ay parang isang uod na kailangang iwanan ang kanyang kokoon upang maging isang paru-paro. Ang proseso ay maaaring masakit at nakakatakot, ngunit ang resulta ay ang kalayaang lumipad sa malawak na kalangitan. Huwag kang masiyahan sa paggapang sa lupa kung ikaw ay may mga pakpak na hindi mo pa nagagamit. Ang iyong buhay ay isang obra maestra na ikaw mismo ang nagpipinta. Siguraduhin mo na ang mga kulay na ginagamit mo ay matitingkad at puno ng buhay, hindi malungkot at madilim. Sa puntong ito, nais kong tanungin ka, ano ang pumipigil sa iyo ngayon? Takot ba sa sasabihin ng iba? Takot ba na baka hindi mo kaya? O baka naman ay nakasanayan mo na lang ang iyong kalagayan? Ano man ang dahilan, tandaan mo na mayroon kang kapangyarihan na baguhin ito sa isang iglap. Ang oras ay lumilipas, at ang pinakamagandang panahon upang magsimula ay hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon mismo. Ang bawat segundong lumilipas ay isang pagkakataon na nawawala kung hindi mo ito gagamitin ng wasto. Kaya, ituon ang iyong pansin sa kung ano ang tunay na mahalaga. Huwag mong hayaang maubos ang iyong enerhiya sa mga maliliit na bagay na walang kinalaman sa iyong mitiin. Maging mapili sa kung ano ang pinapayagan mong pumasok sa iyong isipan. Ikaw ang tagapangalaga ng iyong sariling mental na kaharian. Kung may papasok na negatibong kaisipan, palitan mo ito agad ng isang positibong kumpirmasyon. Huwag mo itong hayaang mag-ugat. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na mas madali nang panatilihin ang isang positibong disposisyon. Ang iyong kapaligiran ay magsisimulang magbago dahil ang iyong panloob na mundo ay nagbago na. Ito ang batas, at ang batas ay hindi nagkakamali. Isipin mo ang iyong isipan bilang isang malawak na hardin. Kung hindi ka magtatanim ng mga bulaklak, ang mga damong ligaw ay kusang tutubo ng walang pahintulot. Ganito rin ang nangyayari sa iyong pinansyal na realidad. Maraming tao ang natatakot sa pera dahil ang itinanim sa kanilang isipan mula pagkabata ay ang ideya na ang pera ay mahirap makuha o kaya ay para lamang sa mga mapalad. Ngunit ang totoo, ang pera ay enerhiya lamang na sumusunod sa iyong mga utos. Itanong mo sa iyong sarili, kailan mo huling naramdaman na karapat-dapat kang humawak ng $1,000,000? Kung ang sagot mo ay hindi pa kailanman, doon nagsisimula ang problema. Ang iyong panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng iyong panloob na sirkunstansya. Upang mabago ang iyong bank account, kailangan mo munang baguhin ang iyong mental na imahe. Ang agham ng neuroplasticity ay nagpapatunay na kaya nating muling hubugin ang ating mga neural pathways sa pamamagitan ng paulit-ulit na bagong kaisipan at damdamin. Kapag nakaramdam ka ng pangamba sa bayarin, huminto ka sandali. Huminga ng malalim at sabihin sa iyong sarili na ang bawat dolyar na lumalabas sa iyong kamay ay bumabalik sa iyo ng makasampung ulit. Ito ay hindi lamang positibong pag-iisip, ito ay pag-alin sa batas ng sirkulasyon. Ang universo ay hindi kumikilos sa kakulangan, kundi sa kasaganaan. Tignan mo ang mga bituin, ang mga dahon sa puno, ang tubig sa karagatan. Walang limitasyon doon. Ang tanging limitasyon ay ang pader na itinayo mo sa iyong imahinasyon. Ngayon, hamunin kita. Sa susunod na 7 araw, tuwing magbabayad ka ng anuman, gawin mo ito ng may pasasalamat at kagalakan, anuman ang halaga nito. Huwag maglabas ng pera ng may bigat sa loob. Pakiramdaman ang daloy ng kasaganaan na dumadaan sa iyo. Sa paggawa nito, pinuputol mo ang kadena ng takot na nagpapanatili sa iyo sa kasalukuyan mong kalagayan. Ang tagumpay ay hindi isang destinasyon, ito ay isang paraan ng paglalakbay. Ikaw ay ipinanganak na may lahat ng kasangkapang kailangan mo upang lumikha ng isang buhay na puno ng kahulugan at yaman. Ang bawat desisyon mo ngayon ay nagdidikta ng iyong bukas. Huwag nang mag-alinlangan pa. Simulan mong tingnan ang iyong sarili bilang ang taong nais mong maging. Ang iyong hinaharap ay hindi nakasulat sa mga bituin, kundi sa iyong mga iniisip sa bawat sandali. Ibahagi mo ang videong ito sa isang tao na espesyal sa iyo, sa isang taong alam mong nangangailangan ng liwanag na ito upang mahanap ang kanilang sariling daan patungo sa tagumpay.